Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. Our Father is worthy to be praised and adored. He's the Alpha and Omega. And He is our treasure, our portion. And our Father, He considers us His inheritance. Our Father created us in His image and likeness. And that means we are important. We're all important in the eyes of our Father. We are the apple of His eye. Lahat ng mga nakikita natin, ng mga mata natin, ginawa ni Almighty Father for us. To show that He is powerful and that He can do anything and everything. And He wants us to enjoy eternal bliss, eternal abundance. But we must have faith in Jesus Christ so that we may become like our Father, holy, just, and righteous. For now, we are not yet perfect, but time will come we will be perfect, like Jesus. Jesus is the Lamb of God, the bread of life. And if we have faith in Jesus Christ, we will be saved, because Jesus Christ is the only mediator, the only Redeemer, the only Savior, sent by our Father, so that we may be cleansed from our transgressions, para makalapit tayo sa tatay natin. Dahil if we are unclean, hindi tayo makakalapit sa tatay natin. And so, our Father sent to us Jesus Christ. Si Jesus Christ, never siya nagkasala. Not once. He is perfect. And so, ang gagayahin natin, si Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. And Jesus also is our friend. He gave His life for His friends. Wala tayong makikitang kaibigan na kagaya ni Jesus Christ, na ibinigay niya yung kanyang buhay. Meron ba kayong kaibigan na binigay niya ang kanyang buhay sa inyo? Wala. Si Jesus lang. And Jesus rose from the dead after 3 days. He is victorious. And so we will also live like Jesus, if we have faith in Jesus. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, showing us the words of our Father, making us understand the words of our Father and the teachings of our great teacher, Jesus, Yeshua, the man clothed in linen with an inkhorn. Jesus is the Son of Man and the Son of God. May flesh and bones and body see Jesus. Na-experience si Jesus. Mas matindi pa yung mga pinagdaanan ni Jesus kumpara sa atin. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus, sa tatay natin, sa Holy Spirit. Always glorify the name of our Father. Praise Jesus. Be grateful to the Holy Spirit. So last time we read Job chapter 37, Job chapter 37. Ito yung last words ni Elihu. Itong chapter
37. So, sinabi ni Elihu that the Almighty Father, He is powerful, He is just, He is righteous. He is the creator of this world. At yung voice ni Almighty Father, very commanding because He's the creator of the world. And He does not restrain them when His voice is heard. Hindi niya pinipigilan ng kanyang boses. With conviction kung magsalita si Almighty Father. El Shaddai. Jehovah. Siya rin ang ating portion. He does great things which we cannot comprehend. Hindi natin maintindihan yung mga great things na ginawa at ginagawa pa at gagawin pa ni Almighty Father. Hindi natin maintindihan yun dahil maikli lang yung pangunawa natin. Dahil we are imperfect. At si Almighty Father, He sealed the hand of every man. Ibig sabihin, limited lang ang kaya nating gawin dito sa mundo. Para nang sa ganon, malaman natin that our Father is powerful, that all men may know His work. Kahit na ang wind, sinusunod si Almighty Father. Yung mga animals, sinusunod si Almighty Father. Kaya nga nung time ni Noah, yung mga animals, bakit nagpasok sa ark? Dahil yun sa utos ni Almighty Father. Hindi naman kaya ni Noah at ng kanyang mga 3 anak na habulin ang lion, ang tiger, ang giraffe, ang cheetah. Hindi kayang habulin. So, ang ginawa ni Almighty Father, inutusan niya yung mga animals. At si Almighty Father din ang gumawa ng great flood. Siya ang nagpaulan. At up to now, sa kanya galing lahat kung anong meron tayo. Kaya may clouds, gawa ni Almighty Father yan. Ang kaya lang natin gawin ay, kaya may clouds kasi nag-evaporate yung water. Tapos merong asin, no? At saka merong cloud seeding na tinatawag, nilalagyan ng sodium yung tubig para umulan. Pero kung ayaw ni Almighty Father umulan, kahit na lagyan nyo ng lagyan ng cloud seeding yung clouds, hindi uulan. Nasa discretion ni Almighty Father lahat. Stand still and consider the wondrous works of God. Sabi ni Elihu kay Job. At saka yung clouds, no? Balanse. Yung clouds, alam lang niya, yung clouds hanggang dyan lang siya. Kasi above the clouds, wala ng clouds. Di ba pag sumasakay kayo ng airplane, asan yung clouds? Nasa ilalim yung clouds. Yung airplane nasa ibabaw, no? So yung clouds nakahang lang ng ganon. Ang galing ni Almighty Father. May tao bang nakakagawa nun? Wala. At hindi natin kayang titigan ang araw. Even now, men cannot look at the light when it is bright in the skies. Meron bang kayang tumitig ng ng sun? Sisira mata nyo, no? Tumitig kayo sa sun. As for the Almighty, we cannot find Him. He is excellent in power.
in judgment and abundant justice. He does not oppress. Therefore, men fear Him. Kaya nakatakutan natin si Almighty Father. He shows no partiality. Kahit mahirap ka o mayaman ka, ano man ang itsura mo, ano man ang disability natin, pantay-pantay ang trato sa atin ni Almighty Father. Babae man tayo o lalaki. Dahil dalawa lang naman ang sexual orientation ng tao. Other than male and female, those other alphabet genders, it's called perversion already. Perverted people. Yung alphabet genders. Actually, alam naman ng mga alphabet genders na mali ang kanilang ginagawa. Gusto lang nilang i-justify yung kanilang sarili kasi may kulang sa kanila. Kulang sila ng pagmamahal, gusto nilang magmahal. Wala silang makita. Kaya kung kani-kanino na lang ang gusto nila kahit nakapareho nila na gender. Pero hindi yon maja-justify dahil yun ay test sa atin. Test sa atin yun. No? Test sa mga alphabet genders. Nakalagay yun sa law ni Almighty Father. He shows no partiality to any who are wise of heart. Pag sinasabing wise, anong root word ng wisdom? Yung wis, W-I-S, wise, no? Wise of heart. Kasi pag may wisdom ka, hindi lang sa utak mo, kundi pati sa heart mo. Yun ang wisdom. Na-experience mo. Naramdaman mo. Yung knowledge. At pinapamuhay mo. Gumagawa ka ng wise decision. The wisest decision that we will make or we make is to trust our Father. Yun ang wisest decision natin. Hindi yung tungkol sa business, tungkol sa relationship with the opposite sex or sa studies mo. Hindi yun ang wise decision. Ang wisest decision, si Almighty Father ang pipiliin natin. Meron tayong takot sa tatay natin. Respeto, pagmamahal. So, dito na tayo, Iska. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko sarili ko. Ayan, dito tayo, Iska. Job chapter 38. Ito, the Lord revealed His omnipotence to Job. Ano ba yung ibig sabihin ng omnipotence, omnipresent, omniscient? Pag sinasabing omnipresent, kahit He is everywhere. He is present everywhere. Omnipresent. Kasi yung word na omni, all, ibig sabihin nun, omni, all. Present siya in everywhere. Our Father's present. Alam niya ang ginagawa natin. Ang omniscient naman, unlimited knowledge. Walang limit. Complete awareness. Ability to know absolutely everything. Bakit omniscient si Almighty Father? Because He created us. He created this world. Kilala niya ang tao. Kilala niya lahat ng mga creations niya. Most of all, omnipotent. Ano bang sabihin ng omnipotent? Or omnipotence? Unlimited power, authority, and ability to do anything. Yun ang omni, all. And then potence, potent. Power, ibig sabihin ng potence or potent. Powerful. So Almighty Father, powerful siya.
everywhere, na kahit nasaan tayo, alam niya ang ginagawa natin. At alam niya ang nasa isip natin. Yun ang omniscient naman. Knowledgeable, unlimited. So basahin natin is Job chapter 38. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, paano narinig ni Job ang boses ni Almighty Father? You will hear a voice behind your ear. So maririnig natin si Almighty Father. Isang example, no? May gusto akong word na hanapin kung anong ibig sabihin. Sabi ko, ito na lang ang gagamitin kong website. May nagsabi sa akin si Almighty Father, hindi, ito ang gamitin na mas kompleto yung may ibig sabihin yan. Pero nagtatalo yung isa, hindi, ito kaya parang unahin mo muna ito, tingnan mo to. So tinignan ko, uy, ang galing, ito nga ang hinahanap ko na meaning. Tapos chinek ko yung isang website na pinili ko sa sarili ko lang na sabi ni Almighty Father, wag ko doon tingnan. Tama nga si Almighty Father. Napahiya ako. Tama nga si Almighty Father, mali ako. Kasi may pinagsisiksikan ko, ito ang titignan ko. Ang sabi ni Almighty, hindi yan, wag yan ang titignan mo. Ito ang titignan mo na meaning. O yung meaning na tinignan ko, kompleto, yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Mas alam niya. Ako, hindi ko alam. So makikinig tayo sa tatay natin kasi matigas din ang ulo ko. Pare-pareho tayo. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this who darkens counsel by words without knowledge? Nagsasalita nang walang alam si Job. Now prepare yourself like a man. I will question you and you will answer me, or you shall answer me. Sino ito nagtatanong sa akin nang wala siyang knowledge? Salita ng salita, walang knowledge. Kasi nga tanong ni Job, Lord, anong kasalanan ko? Lord, ba't ako nagkakaganito? Lord, anong nangyari? Ginagawa ko lahat ng ipinagutos mo, Lord. Please, Lord, kausapin mo ko. Hindi kita makausap, hindi kita marinig. Pinipilit na si Almighty Father, ibig sabihin. Kaya ang sagot ni Almighty Father, who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now, prepare yourself like a man. I will question you. And you shall answer me. Nakakatakot, no? Ay. Pagkakausapin tayo ng Almighty Father, ano? Sige, tatanungin kita. Ha? Sagutin mo ako, ha? May masasagot pa ba tayo? Parang si Job wala na siyang masagot. Ang sabi ni Almighty Father kay Job. At hindi lang ito para kay Job. Para sa atin to dahil nakakaranas din tayo ng trials and tribulations. Hindi lang kay Job. Para sa atin to. Hindi lang ito nakafocus kay Job. Nakafocus to sa atin para maging aware din tayo. Inallow ni Almighty Father mangyari kay Job. Para malaman din natin. Sabi ni Almighty Father, where were you when I laid the foundations of the earth? Asan kayo nang ginawa ko yung pundasyon ng mundo na to? Asan ba tayo nung ginawa ni Almighty Father itong mundo na to? Wala, di ba? Tell me, if you have understanding, who determined its measurement? Sino ang nag-determine ang sukat ng mundo na to? Sino ang nag-decide? Who determined its measurements? Surely you know. Alam ko, alam mo. Sabi ni Almighty Father. Or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Alam ba natin yung pundasyon ng mundo na to? Bakit yung mundo natin nakahang lang na gano'n? Nakahang lang yung mundo natin. Walang tali.
To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. To what were its foundations fastened, or who laid its cornerstone, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Pag sinasabing morning stars, angels to. Angels ang ibig sabihin ng morning stars. Sons of God, angel din, and other heavenly beings. Si Jesus Christ, Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and offspring of David, the bright and morning star. Si Jesus Christ. Hindi lang siya offspring ni David. Ano pa siya? The bright and morning star. Pag sinasabing bright and morning star, anak ni Almighty Father, angel din siya. Pero ang difference lang kay Jesus Christ, na-elevate na siya, above na siya sa tao, above na siya sa mga angels. Dahil Jesus is victorious. Naintindihan natin, Iska. Naintindihan ko sarili ko. Kaya nga ito, when the morning stars, no, angel, ibig sabihin yan. So si Jesus Christ, anak din ni Almighty Father, angel din siya, the bright and morning star. Magtatanong ba kayo kung anong pangalan ni Jesus nung angel pa siya? Sino yung kalaban ni Lucifer? Sino yung kalaban ni Lucifer? Siyempre ang nakasagot. Naka-video lang ako eh. Yung nagkalaban sa heaven, yung commander of the army of the Almighty God. Sino yung commander of the army of the Almighty God? Yung head ng mga angels. Sagutin nyo yan. Kaya si Jesus, marami siyang names. At ang kanyang name na ibinigay ni Almighty Father, King of Kings and Lord of Lords. The coming King, seated at the right hand of the Almighty God. Jesus Christ. So yung mga sinasabi yung mga yung mga leader ninyo na magagaling, ha? Wala yun. Mga sinungaling, false prophets, false teachers. Katulad din natin sila na tao. Ha? Si Jesus Christ, Son of God, Son of Man, and He is victorious. Nabuhay magmuli. After 3 days, nabuhay ba? Yung mga sinasamba ninyo ng mga simento or yung mga leader ninyo, nabuhay ba? Nakita ba na umakyat sa heaven? Si Jesus Christ naka-record sa Book of Acts. Kita siya ng mga tao when He ascended to heaven. O verse 9. Ay hindi, verse 8 pala. Or who shut the sea with doors when it burst forth and issued from the womb? When I made the clouds its garment and thick darkness its swaddling band. When I fixed my limit for it and set bars and doors. So anong pinapatungkulan ni Almighty Father dito? Yung dagat, yung tubig. Bakit yung tubig hanggang dun lang? Bakit hindi umaapaw? Di ba ang sabi ng science?
may global warming, malulubog lahat ng mundo. Malulubog lahat ng continent, ng mga bansa. Hindi mangyayari yon. Sinabi na ni Almighty Father, kaya tayo may rainbow. Hindi na tayo malulubog sa tubig. Promise ni Almighty Father yun. Kaya wag kayong matakot na sasabihin nyo natutunaw na ang mga glaciers at saka yung Alps. Ano yon? Fake news yon. Hindi yung galing kay Almighty Father. Tinatakot ng mga demonic entities ang mga tao. Yung mga tao na wicked, may mga demonic entities sila. Nagsasabi sila ng kasinungalingan. Hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. So, hanggang yung tubig, yung level lang, hanggang dyan lang. Ngayon, bakit umaangat ang tubig natin? Bakit nagkakabaha? Sometimes, no? Swapang ang tao. Reclamation of the sea. Ito, no, may listahan ng reclamation area, list ng countries na may reclamation. Kaya ngayon, may baha tayo. Hindi naman gusto ni Almighty Father bumaha. Tayo ang gumawa nun. Dahil matigas ang ulo natin, o inalaw ni Almighty Father bumaha. Anong lugar ang mayroong baha lagi? May mga na-reclaim na land. Di bali sana kung yung i-reclaim na land ng mga tao, no? Kukuha ng semento sa bundok, kukuha ng lupa sa bundok, ilalagay sa dagat, tapos walang bahay ang mga mahihirap, bigyan natin ng bahay. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo business. Nilagyan nyo ng casino. Nilagyan nyo na pang mayaman lang. O ano nga yung gagawin ng Almighty Father? Swapang, greedy ang mga tao. Mukhang pera. Ano mga countries tong may mga bumabaha at merong reclaimed area sa lugar nila na dagat na tinabunan ng tubig? Nakakatakot tumira sa ganun, reclaimed area. Ginagawa lang ng marketing strategy. Maganda na sa lugar na to. Marketing lang yon. Pero first hand experience ko nung lumindol dun sa reclaimed area, yung parking lot, parang sa ilalim, parang may ahas na gumagalaw. Kasi, yung umaalon sa ilalim ng lupa. So, bakit ka ngayon bibili ng doon, property doon, na niloloko kayo ng mga tao? At, sa ibang place na pupunta, nagkakaroon ng tubig. Anong mga country yung may baha nga? Ulitin natin. China, Netherlands, Singapore, UAE. South Korea, Japan. Saan pa? Di ba binabaha rin yun? Philippines, Bahrain and Qatar, US. Sa may San Francisco, tsaka sa Boston, and New York. Diba nagkakaroon ng baha doon? So, bakit nagkaroon ng baha? Gusto ba ni Almighty Father yun? Gusto ng tao yun dahil swapang, ha? Ang ganda-ganda ng mundo na ginawa ni Almighty Father. Ginawa nating iba-ibang disenyo, pumangit. Akala natin maganda sa paningin ni Almighty Father. Squatters area ang tingin ni Almighty Father sa mga gawa ng kamay natin. Kala niya maganda, no? Hindi, pangit. Tuloy natin, verse 10 ulit. When I fixed my limit for it, yung limit nga ng tubig, and set bars and doors. When I said, this far you may come, but no further, sinabi ni Almighty Father sa
tubig. Hanggang dito ka lang. Ocean, sea, hanggang dito ka lang. This far you may come, but no farther. And here your proud waves must stop. Yung alon mo, hanggang dito ka lang, alon. Ha? Pero bakit may tsunami? That's a calamity. Ginawa ni Almighty Father yon for people to repent. Pero hindi nakikita ng tao. Balik ulit sa dating gawin ng wickedness. Example, yung nagkasakit lahat ng mga tao. Nagkasakit pa yun? 6 years ago, ang daming mga tao nag-pray. Magbabago na ako, Almighty Father. O ngayon, after 6 years, ano na nangyari? Balik ulit sa wickedness ng mga tao. Kagaya na sa Book of Revelation. At hindi sila humingi ng tawad, bumalik ulit sa dating gawin ng kadumihan. Verse 12, have you commanded the morning since your days began and caused the dawn to know its place? Kaya mo ba? Sabi ni Almighty Father kay Job. Kaya mo bang utusan ng umaga na mag-umpisa na? And cause the dawn to know its place? That it might take hold of the ends of the earth and the wicked be shaken out of it? Kaya mo ba yun? Sabi ni Almighty Father. It takes on form like clay under a seal and stands out like a garment. From the wicked their light is withheld and the upraised arm is broken. So ang pinag-uusapan dito ay yung umaga. It takes on form like clay under seal. Ha? Example ng clay under seal. Kunyari, ito, may selyo. Lalagyan ng selyo, may sulat, may selyo, i-stamp. Parang nakaplakda. Pag umakyat yung sun, no? Umaga na kasi, naka-stay put lang doon yung sun. Ha? Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. It stands out like a garment, parang damit na nakahang yung araw. From the wicked their light is withheld, and the upraised arm is broken. Walang nakahawak na kamay, nakadikit lang yung araw. Hindi umaalis pag umaga. Verse 16, have you entered the springs of the earth? Or have you walked in search of the depths? Or the depths? Nakalakad ka na ba sa malalim na parte ng tubigan or sea or floor ng ocean? Have you entered the springs of the earth? Dahil yung springs of the earth, yung bukal, nakapunta na ba tayo? Punta ng punta ang mga tao, kunyari, sa ibang planeta, pero hindi pa sila nakakapunta ang tao sa napakailalim na lugar ng mundo. So, paano nyo ako mako-convince na nakapunta na kayo sa ibang planeta kung sa ilalim nga ng mundo, hindi pa nakakapunta ang tao? Bumutas nga kayo, try lang. Try nyo lang. Butas kayo, no? Di ba may drill naman kayo na malaki? Butasin nyo nga ang earth, tagos, kung talagang bilog, itagos nyo nga so kung saan tatagos yon. Try lang. Hindi nyo kaya, di ba? Up to now, walang nangyayari. Ganon. Hindi nyo tinatry kasi delikado. Ha? Hindi delikado, walang oxygen. Oh, tapos nakapunta kayo sa moon, walang oxygen doon. Ano yon? Inconsistent. Sasabihin nyo sa moon nakapunta na, napakalayo nun. Sasabihin nyo napakalayo. Pero sa earth, butasin nyo nga yung earth. Naintindihan ba ako? Pumasok kayo sa kailaliman ng mundo nga. Try lang.
Ang deepest parts. For now, ang deepest part ng mundo, sa ngayon, dahil hindi pa naman na-discover, yung pinakamalalim, for now, ang pinakamalalim ay ang Mariana Trench. May tao na bang nakalakad sa Mariana Trench? Sample lang, try lang. Wala, di ba? May gusto ba magpunta sa Mariana Trench? Maglalakad doon? Walang gusto maglakad doon. Tapos ngayon nakapunta ka sa ibang planeta? Sinungaling. Kasinungaling ni Satan. Bakit nagsisinungaling ang science? Para sabihin na walang Diyos. Si Darwin, hindi yan naniniwala kay Almighty Father. Pero since wala na siya ngayon sa mundo na to, naniniwala na siya kay Almighty Father, pero wala na siyang choice. Nandun na kung wala sa kanyang heart si Jesus Christ, nasa eternal damnation siya. Yung theory of evolution, galing tayo sa unggoy. Hindi tayo galing sa unggoy, galing tayo kay Almighty Father. Sa atin umiikot ang araw at ang sun. Dahil tayo ang focus ni Almighty Father. Ang nag-imbento lang ng heliocentrism, si Copernicus, tsaka si Galilee, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Asa na kaya ang kaluluwa nila? Si Copernicus, mukha siyang pera. Tingnan niyo yung book na ginawa ni Copernicus tungkol sa pagpapayaman sa mundo na to. Dahil kino-consider nila na yung araw ang nagpapayaman sa mundo. Kaya tignan niyo yung mga flags, no, ng every nations, laging merong sun, laging merong moon, kasi yun ang sinasamba ng mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father. Verse 17, have the gates of death been revealed to you? Or have you seen the doors of the shadow of death? Nakita nyo na ba yung impyerno? Pinakailalim na parte ng mundo na to. Nakita nyo na ba? Hindi, di ba? Try nyo lang. Wala ba magta-try? Ako ayoko. Dahil alam ko ang truth. Kayo hindi nyo alam ang truth, try nyo. Di ba mahilig kayo mag-experimentation, observation? Sa kakahanap ninyo ng sagot sa tanong na to, lahat naman ng sagot. Sino ang sagot? Si Jesus Christ. Pag ang sagot ay si Jesus Christ, si Almighty Father ang sagot, kasi kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaisa ni Jesus Christ, tayo, na mga anak ni Almighty Father. So kaisa natin ang tatay natin. Kaya nga, Jesus is the answer. Have you comprehended the breadth of the earth? Tell me if you know this. Where is the way to the dwelling of the light? In darkness, where is its place? That you may take it to its territory, that you may know the paths to its home. Do you know it? Because you were born then, or because the number of your days is great? Ano, mahaba ba ang buhay mo rito sa mundo? Para maalaman mo yon? Buhay ka na ba nun? Sabi ni Almighty Father. So, pinapakita ni Almighty Father dito na
wala pa tayo, wala pa ang mundo na to, the great I am, si Almighty Father, kasama na niya ang kanyang mga angels, ang kanyang sons of God, morning stars, kasama na niya si Jesus. Have you entered the treasury of snow? Or have you seen the treasury of hail? Snow and hail. San ba meron ito? Nagpunta na yung mga tao dito sa, ano ba yun? Antarctica ba yun? Nagpunta na yung mga tao sa Antarctica. Gusto nilang butasin yung ice wall. Hindi nila mabutas. Ulitin ko, no? Saan ba yung papel? Pwede ba to? Ito, papel to. Walang sulat. Lalagyan ko ulit, ha? Papel ba yan? O papel na may tuldok. So, madumi na siya. Hindi na siya malinis. So, lagyan natin ng malinis na papel ng isang kasinungalingan. Malinis ba siya? Hindi. May dumi na, oh. Dagdagan ngayon natin ng isa pang kasinungalingan kasi maliit yung kasinungalingan. Parang dagdagan natin ng kadumihan. O yan. O, malinis pa ba? Hindi na. Dagdagan ulit nga natin. At dadagdagan ulit natin ng kasinungalingan pa. Ha? O, dadagdagan ulit natin. Dadagdagan natin maraming kasinungalingan. Malinis na ba yung papel? Hindi. Lalong dumami na puno ng kasinungalingan ang mundo. Napalayo kay Almighty Father. Bakit nagkaroon ng kasinungalingan ng mundo? Dahil sa mga demonic entities na lumulukob sa mga tao due to their disobedience. So, hindi mo na masasabing malinis itong papel na to dahil madumi na to. So, yung mga natututunan natin dito sa mundo na to, puro kadumihan. Paano tayo magiging malinis? Basahin natin ang salita ng Diyos. Para mabura. Dahil sa dugo, no, ni Jesus Christ, para mabula lahat ng kasinungalingan na yan, kailangan natin ng blood ni Jesus Christ. Para maging malinis ulit tayo. Maging malinis ulit ang ating perspective sa buhay. Kailangan ng blood ni Jesus Christ para malinis tayo. Linisin lahat ng mga wickedness. Kaya yung mundo natin, punong-puno ng kadumihan. Ang gawain natin, mga desisyon natin sa buhay, yung mga negosyo ninyo na gusto nyo manglamang ng kapwa-tao, power, fame, and wealth, yun ang gustong-gusto ninyo. Hindi naintindihan ng tao na ang totoong wealth na kay Almighty Father. Ang totoong power na kay Almighty Father. Yun ang i-inherit natin, si Almighty Father. Dahil pag si Almighty Father, si Jesus Christ ang kasama natin, kumpleto tayo. Wala na tayong hahanapin pa. Hindi tayo maghanap ng pagmamahal sa maling paraan. No? Yung mga tao, hanap-hanap ng pagmamahal sa maling paraan. Hindi satisfied. Hindi naintindihan ng tao na ang mundo talaga na to ay
imperfect dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo satisfied. Sino lang makakapag-satisfied sa atin? Ang ating Diyos. Through Jesus Christ. The only Redeemer and Mediator. Have you entered the treasury of snow, or have you seen the treasury of hail? Describe ni Almighty Father yung mundo dito. Kung anong itsura ng mundo, na siya ang gumawa ng mundo na to, ba't hindi natin naiintindihan? Description ng mundo. Yung ice wall, description yon ni Almighty Father, nakalagay sa Bible. Hindi maniwala ang tao. Sasabihin nila myth lang yon, katang-isip lang. Mas lalo namang katang-isip, yung pupunta ka ng Mars, Venus, Moon. Kung sa ilalim nga lang ng tubig, hindi kaya ng tao. Kung pumunta nga lang sa ilalim ng semento, sana may pumunta na sa ilalim ng semento, gusto ko. Punta lang sa ilalim ng semento, maghukay nga kayo, please. Ha? Hindi kaya, no? Tapos nakapunta kayo sa, sa Moon, sa Mars, sa Venus. Ha? At saka ganito, di ba ang mga mayayaman, sabi nila, magandang lugar yung Mars? O bakit hindi pa kayo lumipat sa Mars? Yung mga mayayaman na nagsasabi, bakit hindi pa kayo lumipat sa Mars? Ha? Ba't ayaw ninyo? Di ba maganda sabi nyo sa Mars tsaka sa Moon? Bakit yung lupa dito, yung dagat, yun ang pinapareclaim ninyo? Bakit hindi kayo magpunta ng Mars? Bumili kayo ng lupa sa Mars. Bakit tinatanggalan nyo ng lupa yung mga mahihirap dito sa mundo? Samantalang mayaman naman pala at kayo at nakapunta na kayo ng Mars. Bumalik kayo doon. Tingnan mo. Bakit bili kayo ng mga properties dito sa mundo kung meron namang Mars na nagpupunta kayo? Para sa inyo na yun, suluhin nyo na yun. O diba? Sinungaling, halatang halata. Hindi ba na nyo naintindihan? Iska, naintindihan ko yung sarili ko, Iska. Oo nga. Hindi nyo naisip yun? Kung nakapunta na raw sila sa Mars, sa Venus, sa nakapunta na raw. O bumili nga kayo para magpatayo kayo ng bahay nyo ron, ha? Hayaan nyo na sa mahihirap itong mundo na to. Sige nga, try lang. O di ba hindi? Kasi puro kayo kasi mangalingan. Ang dami ko lang na drawing. Ano yung treasury of snow? Or have you seen the treasury of hail? Which I have reserved for the time of trouble, for the day of battle and war. So may mga backup plan pa si Almighty Father. Full of knowledge and wisdom. Meron pa siyang mga backup plan sa mga backup plan niya. Sa mga backup plan niya, magaling si Almighty Father. Kasi nga, omniscient. Lahat alam ni Almighty Father. Kung nakakagawa tayo ng mali, ulitin ko, no? Kung nakakagawa tayo ng, halimbawa, may path diyan, may path. Kung may path dyan, dito tayo pupunta kunyari sa path na to. Dito tayo, hindi. Ito ang path, no? Dito tayo galing. Pupunta tayo sa letter Z. Papunta tayo doon. Ito yung kay Almighty Father. Ngayon, sa pagpunta natin doon, naligaw tayo, nakapunta tayo sa ganyan. Anong gagawin ni Almighty Father? Oy, naligaw yung anak ko. Makakaranas siya ng trials and tribulations. Imbis na makarating agad siya sa pupuntahan niya, may stopover pa siya. Pero ibabalik ko siya sa tamang path. O ibabalik tayo ni Almighty Father. O humaba yung ating lakarin.
Imbis na shortcut na lang sana, sundin natin, gaya nga nung sinabi ko nung naghahanap ako sa internet. Imbis na madali na lang, tinuro na sa akin ni Almighty Father, ito dito ka titingin. Hindi Lord, dito titingin ako, matigas ako. Humama pa ang oras. Ang kasalanan ko, no? Alam na nga ni Almighty Father ba't ba ang tigas ng ulo ko? Verse 24, by what is light diffused, or the east wind scattered over the earth? Yung sun, tumataas siya sa east. Saan ba ang east? Bakit sa east galing yung sun? Kasi right side, right hand. Yung Israel nasaan? Nasa Middle East. Kaya east. Yung sun galing sa east. Kasi yun ay, ibig sabihin, right, galing sa right. Righteousness or correctness. By what is light diffused? Bakit tayo nagkakaroon ng mga colors? Pag dumating yung sun, nakikita natin yung mga colors. Or the east wind scattered over the earth. Or what or who has divided a channel for the overflowing water, or a path for the thunderbolt? Channel for the overflowing water. Pag umaakyat yung tubig, may mga channels na pinupuntahan. Hindi to TV na may channel TV, no? Ang channel na ibig sabihin, pupuntahan yung tubig. Ano ba yung mga bodies of water? Ocean, sea, lakes, rivers, brooks, falls, streams, ponds, creeks, canals, and puddles. May kanya-kanyang channel na pinupuntahan para hindi mapuno ng tubig yung land natin na ipinahiram sa atin ni Almighty Father. Or a path for the thunderbolt, kidlat. May nakakapag forecast ba kung saan ang kidlat manggagaling at kung gaano kahaba ang kidlat at kung gaano katagal? Wala, di ba? Si Almighty Father, alam niya. Nagmamarunong kasi ang tao Tapos tiyatanggal si Almighty Father. Samantalang si Almighty Father nag-create lahat. Verse 26, to cause it to rain on a land where there is no one, a wilderness in which there is no man. Pwede ni Almighty Father paulanin sa lugar na walang nakatira. Bakit? Verse 27, to satisfy the desolate waste and cause to spring forth the growth of tender grass. Gawa lahat ni Almighty Father. Has the rain a father? Meron bang tatay ang ulan? Ibig sabihin, wala, di ba? Or who has begotten the drops of dew? Sino ang nagpaanak or anak ng, hindi, sino ang tatay ng drops of dew, ng mga hamog? Saan galing yun? Galing yung kay Almighty Father. Tapos explain na naman sa, hindi, kaya may hamog, ganitong nangyari. O sige, explain ninyo. Hanggang sa mapunta tayo ngayon sa Big Bang Theory, na hanggang ngayon ay theory pa din. Kasi sasabihin niyo hindi kaya ganito. Kasi dew, saan galing ang dew? Hamog yon. Pag sa umaga may hamog. Saan galing ang hamog? Sa umaga. O saan galing yung umaga? Yung umaga galing yun sa ang according sa inyo umiikot, no? Yung sino bang umiikot? Yung sun, according sa inyo umiikot ang sun. O saan galing yung sun? At saan galing yung earth?
Yung galing yung Earth sa Big Bang Theory. Hanggang ngayon theory pa rin. Teorya pa rin ninyo. Pero itong Bible, sure ito. Nil-describe nga ni Almighty Father. Pero bakit ayaw i-acknowledge ng mga tao na matatalino raw kunyari? Sa sobrang katalinuhan nila, naging fools na sila. Nakala nila yun ang totoong katalinuhan. Yun ang totoong wisdom. Well, they're wrong. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. From whose womb comes the ice, and the frost of heaven who gives it birth. Saan galing lahat yun? Tinatanong ni Almighty Father, sa tao. Hindi lang kay Job ito, sa atin din. Sagutin nga ninyo. Hindi science ang makakasagot niyan, sasabihin ninyo, ang isasagot lang sa inyo ng science, ang pinakadulo nun, Big Bang Theory. Wala na kayo may sasagot after nun. Theory lang. Theory, ha? I-check nyo nga ang ibig sabihin ng theory. Teorya. Hindi pa napoprove. Bible proven. Anong gigigil ako? Ayaw ninyong in-acknowledge si Almighty Father. Kaya hinayaan na kayo ni Almighty Father. It's a debased mind. Romans chapter 1. Verse 30, the waters hardened like stone and the surface of the deep is frozen. Can you bind the cluster of the Pleiades or loose the belt of Orion? Pleiades or the 7 stars. Or the belt of Orion. Yun. Pag binanggit ni Almighty Father, meron na. Pero walang binanggit si Almighty Father na planeta. Kayo lang ang nagbigay ng pangalan. Ang nilagay pa ninyong pangalan ng mga false gods, false deities, pangalan ng demonic entities. Venus, Mars, Saturn, Uranus, Pluto, Neptune, lahat yun, mga demonic entities. Bakit doon nyo pinangalan? Wala namang nakalagay sa Bible. Ang nakalagay sa Bible, Pleiades, Orion. Ano pang nakalagay? Do you know hold on. Ano pang nakalagay? Or can you bring out Mazzaroth in its season? Mazzaroth means constellations. Or can you guide the great bear with its cubs? Yung great bear with its cubs. Yung great bear, malaking star yon. At yung cubs, ibig sabihin may mga maliliit na stars yon. Pero yung pinakamalaking star, great bear ang tawag ni Almighty Father or Arcturus. And then yung mga small stars, cubs ang tawag ni Almighty Father sa mga small stars. Describe ni Almighty Father yung mundo natin, kung ano ang makikita natin. Do you know the ordinances of the heavens? So up to now, may ordinances sa heaven. Dito sa mundo, may sinet si Almighty Father na ordinances, covenants, and statutes, laws. Sa heaven, meron din. Kaya dapat, dito pa lang sa mundo, praktisado na tayo kung ano ang gagawin natin. Para sa heaven, alam na natin ang gagawin natin. Kung sa mga bagay dito sa mundo, hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, mga heavenly things pa kaya mapagkakatiwalaan tayo ni Almighty Father. Luke chapter 16 verse 10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much.
Ano yung much na yon? Ano yung pinagko-compare doon sa least and much? Yung least, itong mundo na to. Kung dito sa mundo pa lang, hindi tayo marunong magmahal ng kapwa-tao natin. Hindi tayo marunong sambahin si Almighty Father, to love Him, to respect Jesus, to acknowledge Jesus Christ. Paano pa sa heaven? Paano pa tayo magiging faithful sa heaven? Kaya dito pa lang sa mundo, sinasala na tayo ni Almighty Father. Kaya nga may test tayo eh. Ha? May test tayo. O hindi to pasado, dalhin yan sa eternal damnation. O ito pasado to. Hindi siya swapang, hindi siya greedy. Minamahal niya yung kapwa-tao niya. And most of all, nasa heart niya si Jesus Christ. Pag nasa heart natin si Jesus Christ, 100% na yon score natin. Dahil pag nasa heart natin si Jesus Christ, pinapamuhay natin ang kanyang mga turo. Kaya makakapasok tayo sa heaven. Dahil sa heaven, kaya doon ang gagawin natin. Mamahalin si Almighty Father, si Jesus Christ, and all the saints. Kung dito pa sa mundo, swapang ka na, paano pa sa mga greater things na ibibigay ni Almighty Father, hindi ka mapagkakatiwalaan. Para kang si Lucifer. Ayaw na ni Almighty Father magkaroon ng isa pang Lucifer sa heaven. Kaya dito pa lang sa mundo, sinasala na tayo. Hindi madali. Pero, meron tayong kokopyahan. Si Jesus Christ. Willing si Jesus Christ na kopyahan natin siya sa school. Swapang ang mga classmates. Ayaw magpakopya. Gusto nila sila nang tumaas ang grade sa school, no? Nag-aaway-away pa ang mga magulang. Gusto nila yung anak nilang valedictorian, salutatorian, summa cum laude, magna cum laude. Gusto nila sila lang. Pero kay Jesus Christ, gusto niya lahat tayo. Pasado. Summa cum laude. Napakabait ni Jesus Christ, ha? Like tayo dito, do you know the ordinances of the heavens? Can you set their dominions over the earth? Kaya mo ba yun? Sabi ni Almighty Father. Not only with Job, but also for us. Can you set their dominion over the earth? Can you lift up your voice to the clouds that an abundance of water may cover you? Kaya mo bang utusan ng clouds? Sino sa inyo dyan ang kaya yung utusan ng clouds? Para umulan. Yung cloud seeding, depende yung kay Almighty Father. Minsan na may nagka-cloud seeding, no? Ay, ba't hindi umulan, may nagka-cloud seeding? Kasi nga, nasa discretion lahat ni Almighty Father. Can you send out lightnings that they may go and say to you, here we are? Kaya mo bang utusan ng mga lightnings? O hindi na forecast yung lightnings din, mga kidlat, kulog. Meron bang nagpo-forecast? Wala. Kung meron man nagfo-forecast ng mga yon, mali ang pagkanilang, hindi nila binibigay yung totoong time, anong time to eksakto. Huwag mo sa akin ibigay yung general na time, yung eksakto mismo na time ibigay mo, pati yung millisecond. O, si Almighty Father yon, gumang alam yon, yung Almighty Father. Who has put wisdom in the mind, or who has given understanding to the heart? Sino naglalagay sa atin ng wisdom at understanding sa puso natin, wisdom sa heart and mind? Sino? Ano ang sabi ni Almighty Father nung ginagawa yung Ark of the Covenant? Sino ang binigyan na ng wisdom?
Yung dalawang tao, nalimutan ko na name. Si Bezalel and Aholiab. Anong sabi ni Almighty Father? Ilalagay niya yung wisdom kung paano gawin yung Ark of the Covenant. Ark of the Tabernacle. Ang sabi ni Almighty Father dito, Exodus chapter 31, Then the Lord spoke to Moses, saying, See, I have called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, and in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and in work, and to work in all manner of workmanship. So si Almighty Father naglagay ng wisdom. Kaya ni Almighty Father yun. And then on verse 8, And I indeed have appointed with him Aholiab the son of Ahisamach of the tribe of Dan, and I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you. Si Almighty Father nagbibigay ng wisdom and understanding sa atin. Kung hindi tayo nakakaintindi, wala tayong wisdom and understanding, hindi tayo anak ni Almighty Father. Kung may nakakaintindi dyan ng mga sinasabi sa Bible, anak siya ni Almighty Father dahil binigyan siya ni Almighty Father ng wisdom and understanding. Verse 37, Who can number the clouds by wisdom? Or who can pour out the bottles of heaven? Sino makakagawa nun? So binabigay ni Almighty Father ang sample ng mga ginawa niya. Small sample pa lang to, wala nang makasagot. When the dust hardens in clumps and the clods cling together, paano nangyayari yon na yung mga clumps of soil, nagdidikit-dikit sila at nagtitigas sila? Paano nangyayari yon? Dahil yon sa gawa ni Almighty Father. Verse 39, Can you hunt the prey for the lion, or satisfy the appetite of the young lions? Kaya mo ba hanapan ng pagkain ng leon? O kaya kaya mong bang busugin ang mga anak ng leon? Nagutom sila eh. Kaya mo ba? Sabi ni Almighty Father, hindi natin kaya. Papatayin tayo ng leon eh. Sino may kaya? Si Almighty Father. When they crouch in their dens or lurk in their lairs to lie in wait, nagaantay sila, yung lion tsaka yung mga cubs ng pagkain. Kaya ba natin silang i-feed? Hindi natin sila kaya i-feed. Kakainin nila tayo muna. Si Almighty Father kaya yon. Kaya niyang kontrolin ng lahat. Kaya nga nung time ni Noah sa Noah's Ark, hindi naman kinain ng mga leon, no? Yung mga kasama nila. Dahil pwedeng kontrolado lahat ni Almighty Father ang mga animals. At may proof, yung Noah's Ark nasa Mount Ararat. Tinatago ng mga tao para pasinungalingan na may Diyos. Dahil iba ang kanilang religion. Verse 41 in the last verse of Job chapter 38. Who provides food for the raven? Sa mga ibon na itim, sino ang nagpapakain doon? When its young ones cry to God, pag umiyak na yung mga ibon, gusto nilang kumain, sino nagpapakain? Sino nagbibigay ng food? Si Almighty Father. And wonder about for lack of food. Nakukulangan ba sila ng pagkain? Hindi.
Pinapakain sila ni Almighty Father. Yung mga lion, pinapakain ni Almighty Father. Kahit sabihin man na yung lion ay, ano na yon, you've tamed the lion already, sa'yo lumaki, meron pa ring animal instinct yon, ha? Na pwede kang lapain or kainin. Marami ng instances na turo yung lion. Pero, yung natural siya na, ano siya eh, natural yung lion na wild animal yun. Mapapakain ba natin yun? Hindi. Si Almighty Father, kaya niya. Just by His words alone. Our Father is powerful. Pero si Almighty Father, He is just, He is righteous, kahit na powerful siya. Ang gusto ni Almighty Father, mapabuti tayo. That's why, meron siyang binigay sa atin na laws, statutes, and commands para maklaim natin ang ating inheritance. Kaya ganon. Pero hindi naiintindihan ng tao. Maikli ang utak ng tao, hindi kayang, kulang sa knowledge and wisdom. Bakit? Because they do not acknowledge the Almighty Father. Hindi sila takot kay Almighty Father. Namuhay sa kasinungalingan. At ang sinusunod nila ay ang kanilang sarili. Ayaw nilang sundin si Almighty Father. At kung gano'n ang tao, saan ang pupunta ang kaluluwa ng tao? Sa eternal damnation. Ayaw ni Almighty Father mapunta ang mga souls ng mga tao sa eternal damnation. Hindi masaya si Almighty Father. Inamin ni Almighty Father, hindi siya masaya pag napupunta yung kaluluwa ng tao sa impyerno. Dahil mahal niya tayo. Anak niya tayo, creation niya tayo. He's more than willing to give to us everything. If we will only obey His commands, if we only believe in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.